Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na kayo? Pebrero na. Kasabay ng pagkakaluklok muli sa pwesto ni US President Donald Trump, ang paglagda niya ng isang executive order na pansamantalang inihinto ang lahat ng foreign aid ng Estados Unidos. Layunin ng executive order na pag-aralan ng lahat ng foreign aid at siguraduhing isinusulong ng mga ito ang interes ng mga Amerikano. Gayunpaman, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga development projects sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Pilipinas. Ilan sa mga proyektong ito ay natigil. Pinakamalaking foreign aid donor ang Estados Unidos. Pinupondohan nila ang iba't ibang proyektong tumutugon sa kahirapan, nagpapabuti sa ating edukasyon, nangangalaga sa kalikasan at nagpapanatili ng kapayapaan. Noong 2023, nakapagbigay ang Estados Unidos ng $72 billion sa 209 na bansa sa buong mundo. Nang nakaraang taon naman, naging $41 billion ang ibinigay nito sa 206 na bansa. Pagunahing dinadaanan ng foreign aid ng Amerika ang United Nations Agency for International Development. Mula nang itinatag ang USAID noong 1961, aktibo na itong partner ng ating bansa. Una nating pinagtutulungan ang infrastruktura, pagkakaroon ng kuryente sa kanayunan, at mga pag-aaral sa agrikultura at sa kalusugan. Noong dekada 80 hanggang dekada 90, tinutukan ng USAID ang pagkapalakas ng civil society groups sa ating bansa, pagkataguyod sa pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala o governance, pagkapatupad ng Local Government Code noong 1991, at pagkapatupad ng mga proyekto sa edukasyon at muli sa kalusugan. Nitong mga nakaraang taon, nakatutok ang USAID sa pagkapatatag sa ating ekonomiya, demokratikong pamamahala at proteksyon sa kalikasan. Mula 1961, tinatayang nasa $5 bilyong na ang nabigay nito sa Pilipinas. Dahil nga sa EO ng kasalukuyang Presidente Trump, nahinto ang mga proyekto ng USAID sa bansa katulad ng fish rights na layuning ayusin ang pamamahala at protektahan ang ating mga pangisdaan. Nariyan din ang Youth Works Philippines na sinasanay ang kabataan upang tulungan silang magkaroon ng hanapbuhay. Ang proyektong EPIC HIV naman ay kumikilos upang pigilan ang pagkalat ng HIV sa bansa at nagbibigay ng serbisyo sa mga tinamaan nito. Wala raw tayong dapat ipaalala ayon sa ating pamahalaan. Marami raw ibang donor at partners ang Pilipinas. Gayunman, hindi maiiwasang mag-alala ang mga development partners ng USAID mula sa civil society groups at mga benepisyaryong umaasa sa proyektong ito. Sinabi ni San Pablo sa unang sulat sa Corinto 12:26, kapag naghihirap ang isang bahagi, lahat ay naghihirap na kasama niya. Kapanalig, iisa tayong katawan, paalaala ni San Pablo. Kaya mahalaga ang sama-samang pagkilos para makamit ang kaunlaran at kagagilingan ng bawat bahagi ng katawan. Binibigyan diin din sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia na ang solusyon sa mga problemang pangkaunlaran ay nakasalalay sa pagtutulungan, pagkakaisa. Ang kaunlaran ay hindi lamang isang hangarin. Isa rin itong karapatang may kaakibat na tungkulin. Ayon sa Catholic Social Teaching, Solicitudo Rei Socialis ni St. John Paul II, collaboration in the development of the whole person and of every human being is in fact a duty for all towards all and must be shared by the four parts of the world, East and West, North and South. Kapanalig, kung kabaligtaran ang mangyayari, isang bahagi lamang ng mundo ang umuunlad. Mas masama pa kung nakakamit nila ang kaunlaran ito ng inaabusot at iniisahan ng ibang bansa. Sa madaling salita, hindi tunay na kaunlaran ang bunga ng pagkakanya-kanya, lalo na kung isinasantabi nila ang iba. Kaya kapanalig, hindi natin makokontrol ang hakbang ng Estados Unidos. Ngunit pagnilaya natin ang epekto ng pangsamantalang paghinto ng kanilang foreign aid. Sasaluhin kaya ng ating pamahalaan ang mga proyekto at mga benepisyaryo.
Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalagang maging malay tayo sa kalagayan ng ating kapwa at tumulong sa abot ng ating makakaya. Ang pakikipagkaisa ay hindi lamang isang mithiin, lunas ito sa pagkakanya-kanya at kawalan. Sabi nga sa Juan 18:21, pinagdarasal ni Kristo na tayo ay magkaisa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.